It's not only the Senate that's facing an alleged security threat. Last week, veteran columnist and broadcaster Ramon Tulfo posted about an alleged plot targeting Malacanang on Independence Day. To talk about that and other developments, we are joined live in the studio by the original Tulfo, veteran columnist and broadcaster, Mon Tulfo. Sir, magandang gabi po, sir. Welcome to Political Beat. Thank you for the invite. Thank you, sir. Okay, sir, in your post, you mentioned information from a source who allegedly attended a meeting in Krame. Can you tell us more about what your source heard and whether authorities provided any specific details ba? Yung Tweety Bird na sinasabi ko, Yes, Tweety Bird. generic yan eh. Hindi yan specific. Not just one person. Not one person. Tweety. Pag informant ko, Tweety Bird. Tweet, tweet, tweet. Isa sa mga andoon ang nagsabi sa akin. Kasi it was a closed door, highly secretive conference. And the reporters were barred from the meeting. So, mayroon akong Tweety Bird. Isa doon sa mga, ang dami nila di ba? And nagsabi sa akin, ano bang nangyari? May balak na lusubin ng Malacanang. At i-coincide sa Independence Day celebration. And ang meeting was how to tackle the threat. I see. All right, given these discussions about threats, do you believe the reports are connected because it's not just one threat, according to certain reports, or are they individual security concerns, sir? Individual, alam mo, ano ito, I think connected na sa lahat eh. Yung gulo sa Senate, among the senators, yung the Senate premises, di ba, may mga rallies. Yes, outside. Kay Bato, ay naging circus yung Senado. Ayun. At yung added to the mix, ito ng pagkakaroon ng attack sana sa Malacanang. But it's a circus that could potentially turn violent. Yes. Kaya lang, ang sabi nga nung Tweety Bird ko, they were preempted because of my... Nagtatanong-tanong nga sila, sino yun? Sino ko? Marami sila doon eh. Mga top brass. Sino yung nagsabi sa... Sir, 6 months ago, meron din po kayong Tweety Bird na 6 months ago of a, kumbaga, organized or synergized campaign of destabilization. Matanong ko lang, connected din ba yung same personalities na hinighlight po ninyo noon dito sa recent... Connected na ito lahat eh. Apo. Yung destabilization, connected lahat ito. Lahat yung mga pro-Marcos, pro-BBM, pro-Sara, nag-aaway-away. And yun na nga, yung according to intelligence reports, na they were being watched, yung mga binanggit kong pangalan. Kasi I mentioned a number of names. Closely monitored pala sila. Okay. At By the intelligence community. of course, they denied 6 months ago. Pero, sir, yung threat na ito ba, sir, ay may potential siya na mag-succeed? Sana hindi. Sana hindi. At saka kita mo, may mga reports na meron ng disenchantment sa ranks ng armed forces. Sana huwag. And huwag na huwag. Kasi
if BBM is dethroned and Sara takes over, kawawa naman ang Pilipinas. Sir Mon, Sorry. okay. Do you think that the president at this point, of course, everybody's talking about the independence of the Senate, independent branch, the co-equal. Pero do you think the president could do something to step in and say something, or probably, aside from a special session, how can the president use his powers or use interpersonal relations to fix things? The president has a phlegmatic personality. Yung Malamya. malamya, na slow to act. Kaya kuminsan sinasabi kong parang tamad. Palagay ko hindi naman tamad, pero malamya siya. Malayong malayo siya doon sa tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr. Iba. Complete opposite. Okay, sir, yung recent power struggle sa Senado, sa tingin ba ninyo, sir, magtatagal ba ito doon sa, ngayon, sinasabi lang, may paksyon daw sa Senado, may Senado ng Malacanang, ang sabi naman ng kabila, may Senado ng DDS. Ang sabi-sabi, okay, yung possible na madagdagan sa maging 13, you think that would end things, or hindi ba dapat i-underestimate ang kakayahan ni Senator Alan Peter Cayetano to hold on? Kailangan talaga magkaroon pa ng isa. Apo. Isang miyembro ng Cayetano Block na pumunta sa kay Gatchalian para maging majority. Ang sabi meron na daw, pero ayaw pang banggitin ng ilang senador. Pero kayo, sir, yung Tweety Bird ko, Tweety Bird po ninyo, mayroon bang napipick up? isa doon yung sa isang sa magkapatid. Okay. Tapos yung isa naman na malapit ng ma-aresto for plunder. Parang alam ko na kung sino yung mga yon. At hindi imposible hindi imposible, sir, ang senaryo. Okay, sir, nung dinawit ng wag daw gamitin yung Marines na tawag, ano? Nung dinawit po ng courier, masyadong malupit yung basurero na term. Nung dinawit si Senator Erwin Tulfo, nakapatid, ano po ang did you kind of expect that? I can't comment because Erwin and Rafi can take care of themselves. They can defend themselves. At saka magkakaroon ng kulay kung magko-comment ako. I see. Ganito na lang, sir. In fact, I'd like to tell you na lahat ng mga sinasabi ko hindi galing sa kanila. kapatid, sa kanila. Kasi tahimik sila, sabihin, Kuya, wag mo na kaming tanungin. So, marami naman akong mga sources. Of course. Take note, ang mga Tweety Bird niya ay hindi niya po kaapelido. Pero, Sir Mon, talking about surveys, pareho sila matataas, being bandied about as possible panapat, or kumbaga, ang pwedeng tumapat sa Sara Duterte pagdating sa mga numbers. Of course, they already announced that they have no intentions whatsoever. Pero sir, sa atin lang, sino sa dalawa ang may potential, I mean, not just the vote getting, pero yung skill-wise, sino ang mas presidentiable na kapatid para sa inyo? At bakit? Si Rafi has the masses. Talagang masa. Mahal siya ng masa. Erwin has yung bearing ng statesman. So, mahirap masabi kung sino sa dalawa. At saka I would be biased. Kasi unang-una si Erwin ang paborito ng lahat. But Rafi has the numbers. Kaya lang, ilang beses na sinabi ni Rafi
hindi siya tatakbo dahil maganda naman yung accomplishment niya sa Senado. Bakit pa siya daw kukuha ng bato na Pupukpok sa ulo niya. kanyang ulo? Oo. Sabi niya, kontento na ako sa Senado. But as older brother, what would be your counsel to them? Not to run. Not to run? Not to run. Sabi ko, naabot na ninyo yung tugatog ng tagumpay. Ano yung presidente, climax na yun eh. Mas mabuti yung doon ka lang. Kasi baka umabot sila sa Peter Principle, yung Peter Principle. Yeah. You rise to the level of your... You rise to the level of your incompetence. Eh sabi ko, you've already found your niche. Diyan na lang kayo. Kung akong tatanungin nila. But they've never consulted me on this. Mukhang pareho naman niya. I think you share the same opinion na okay na kayo dito. At sinasabi nila kasi they've seen how things can go awry at just the flick of a switch. Biglang-bigla They'll na lang. never go wrong in the Senate. Bakit pa mag-aambisyon pa silang sa pinakamataas na pwesto? At yung mga naglalabasan na ng mga sinasabi ng mga demolition jobs. Ayun. That's part of the territory. I'm reminded of what my father, parang our old man prophesied the predicament they're in now. Sabi ng daddy namin nung araw, ang mangga ang nahitik sa bunga binabato. Binabato. That's it. I remember that very well. Okay. You raised them or you were all raised as siblings with military discipline, no? Yes. Okay. Yes. But of course, part of that military dictum is duty. What if, let's say, the spirit of the times call for your sense of duty, the brother's sense of duty, Kunya, psychology ng father po ninyo, do you think your father would also advise not to run? I don't have my father's mind, pero siyempre kung daddy ang if I could read my father's mind, baka sabihin nilang take a crack. Sorry Kasi take a crack at the presidency. Take a crack. Kasi ang daddy ko kasi was a risk taker. Military. Pero kung ako, wag na. Total marami namang mga magagaling dyan eh. Lenny. Si Risa. Oh. In fact, palagay ko mas magaling kung babae ang magpatakbo ng ating bansa. Alam mo si Gloria Macapagal Arroyo, maganda sanang patakbo. Nasira lang siya ng sa asawa niya. Si Cory naman, hindi naman kasi parang walang alam housewife. Ang nagpapatakbo niyan yung mga kamag-anak niya. Kaya sabi nga ni Louis Beltran nung araw, yung the late Louis Beltran, yung columnist. Yeah. Kamag-anak Incorporated. Nakailang libel suits kayo, no? Of course, di ba, naalala that classic case na, pero skip na natin po yun. Pero, Sir Mon, ngayon, naririnig natin, of course, Tulfo has become a brand already, no? Ngayon, nakikita natin si Erwin is using the language na nakilala kayo, medyo mas tough, masiga, yung term nakakalad ka rin ay ginagamit na ng mga ganyan. Of course, nag-apologize ka. Pero do you think may evolution na yung parliamentary language sa ganong direksyon? I remember nung araw, ako yung nag-umpisa na magmura
sa radyo and television. Wala pang nagmumura noon. Wala bang PI, yan ang on the spot. Marami nang gumaya. Hindi lang yung mga kapatid ko, kundi yung mga ibang nag-i-evolve eh. At saka natural yung when you express your disgust, your feelings. Tapos ito tunay na tao. In fact, nung si President Duterte, si Digong, ay kukunin ng ABS-CBN sa Davao. Sabi niya, Mon, bibigyan ako ng programa. Gikan sa masa para sa masa. Galing sa masa para sa masa. Anong gagawin ko? Sabi ko, di ba mahilig ka magmura? Magmura ka rin. That's it. True enough. Nangyari ngayon. Speaking of mura, sir. Okay, of course, part kayo ng media pa rin. Si Senador Marcoleta, of course, sinabi niya, ang media, paid hacks daw during a hearing. Your reaction to that remark, sir? Tingnan mo na yung Ayoko sabihin. yung sarili niya dahil yung Diskaya may usapan kayo. Kaya masyado mong pinipilit yung sarili mo dahil gusto mong meron kayong usapan ni Diskaya. Kaya wag ka masyadong tingnan mo muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng iba. Okay. Sir, kunyari lang, sinabi niyo na tinawag niyo si Sara Duterte, VP Sara, na unhinged is the term you always use. Unhinged, loka-loka. Oh, unhinged. Pero in theory, let's say, ang Pilipinas ay mapupunta under sa pamumuno ng isang unhinged element. And it will take a Tulfo, kung sino man, to match or stop it from being totally under the unhinged leadership. Ano kaya ang i-advise natin? Kawawa tayong kasi mga botante natin kasi mga estupido eh. Mga bobo at saka hindi nag-iisip. Kaya ibobota ngayon kung mag-i-eleksyon bukas, panalo si Sara. Panalo. Hindi kasi alam nung mga botante yung bulag sila o kaya nagbubulag-bulagan. Kaya pag itong impeachment, makikita nila yung, kasi ilalabas na lahat yung mga ginawa ni Sara, mga kabalbalan. Baka magbago yung perception ng tao. Kaya nila pinipigil na huwag magkaroon ng impeachment. You think, sir, matutuloy o may gagawin o may mangyayari pa rin na madiderail ito? Kasi ang kwento-kwento, ang magiging presiding, may posibilidad daw na yung presiding officer, yung nag-remand, nagpa-remand doon sa impeachment complete last year. Sino ba yung nagpa-remand? Sabihin na lang natin, sir, na siya po yung pinaka-recent na lumipat ng kampo. Si Senator. Si Cheese Escudero. Yes, sir. Mayroong sabi ng aking Tweety Bird. Gusto niya, yan ang mga isa sa mga kondisyon niya na bumalik siyang bilang Senate President, pero inayaman siya ng grupo. So parang presiding, yun, may ganong... Hindi siya pwede, sabi niya. Hindi ka pwede. Kasi tainted ka na may bahid ka na According to my Tweety Bird.
Hindi yan mga kaapelido mong Tweety Bird. Tweety Bird. Sa tingin mo, sir, makaka-achieve ulit ng babalik sa normalcy itong nangyayari sa Senado ngayon? And what a time for the brothers to be in that Senate. A very interesting time in the Chinese sense of the word. It's rather unfortunate na nakasama sila sa Senado na masyadong bumaba ang integridad. Sana, kung ako lang sana dumating sila sa isang Senado na stayed, calm, di ba? Hindi yung ngayon na parang mga mga palengkera. If you were to Nakakaawa. give an advice to the Senator brothers Tulfo, how would you caution them on how to avoid the Peter Principle? Well, yun ang sabi ko. Huwag kayong magnasa na tumakbo sa mas mataas pa. Kasi you're doing well. Opo. You're safe there. How do they not let power get into their heads? Alam mo, human nature yan eh. Ako minsan talagang darating yan na I'm here. Human nature. Remember yung Roman general entering Rome anong araw? Tapos to the applause, to the adoration of... Si Caesar ho ba ito? Oo. Veni, Pero vidi, andun yung vici. nasa chariot, di ba? Meron doong isang slave. Thou art human. Tao ka lang, tao ka lang. Tandaan mo, tao ka lang. That's it. Kaya, palagay ko, nasa loob nila yan. Na tao ka lang, tao ka lang. At saka, nakita naman nila yung power talagang temporary. Ano yung sabi ko palagi? Sic transit, gloria mundi. So goes the power of the world. Oo. Ibig sabihin, power is temporary, earthly power is temporary. But it intoxicates. Yes. In fact, it's human nature to get intoxicated with power. Ang kailangan lang talaga mayroong magsabi sa kanila na sic transit, gloria mundi. Parang after 6 years, baka iba ulit. Or baka after 3 years, iba rin ang kapalaran ninyo. Alright. Sir Mon, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Thank you very much. Thank you. Alright, that's veteran columnist and broadcaster Mon Tulfo. Thank you, sir.